Aya, ito ang pera. Tumakas ka na, dali. May pagmamadaling wika ng kanyang inang si Aling Rosa at nanginginig ang mga kamay na ibinigay sa kanya ang perang nakatali pa ng lastiko habang panay ang lingon sa pintuan nilang plywood. Pero inang, paano ho kayo? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Ayos lang kami dito ng mga kapatid mo. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Hindi ka pwedeng maabutan ng ama mo dito. Naiintindihan mo? Tiyak na hindi ka na makakatakbo pa sa kanya. Pero, sige na ate, umalis ka na. Tama si inang. Kailangan mo makaalis dito sa lalang madaling panahon. Hindi mo naman gustong makasal sa sabungayron pinagkakautangan ni ama, di ba? Saka matanda na si Mr. Solidad at pangit ang ugali. Anang kapatid niyang si Aaron na sumunod sa kanya. 4 silang magkakapatid at si Aya ang panganay. Construction worker at magsasaka ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay labandera at tindera ng gulay. Mahilig sa sabong ang kanyang amang si Mang Dionisio, na noong una ay ayos lang naman. Subalit ng malulong ito, palagi na yung pinagtatalunan ng kanyang mga magulang. Noong huling beses na nagpunta ito sa sabungan ay natalo ito ng higit 10,000. Bukod pa ang paunti-unti nitong utang na umabot na ng halos 1,000,000 piso sa loob lamang ng 5 buwan. Hindi alam ni Aya kung bakit ang lakas ng loob ng kanyang ama na umutang ng ganoon kalaking salapi. Pero ang paliwanag ng kanyang ina, sa tuwing natatalo raw ito ay hindi ito tumitigil hanggat hindi nakakabawi kaya ganoon ang nangyayari. At kagabi, sinabi raw ng kanyang ama sa kanyang ina na malaki raw ang problema nito. Kapag hindi raw ito nakabayad ay ipakukulong daw ito. Kaya naisip ng kanyang ama na ipakasal na lamang si Aya sa pinagkakautangan nito na madaling tinutulan ng kanyang ina kaya siya pinapaalis. Sige na Aya, alis na anak, sabi ng kanyang ina. Ito ang bag mo ate. Iniabot naman sa kanya ni Aaron ng isang backpack. Rosa! Rosa! Pare-pareho silang natigilan nang marinig ang tinig ng kanilang ama. Pagkatapos, madali siyang hinilan ng kanyang ina sa likurang pinto ng bahay nila. Huwag na huwag kang babalik dito, Aya. Naiintindihan mo? Mariing wika ng kanyang ina. Pero paano ho kayo, Nay? Paano kapag nagalit si ama? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Aya. Huwag mo na kaming alalahanin. Kakayanin namin ito. Ang mahalaga ay ligtas ka. Isa pa, hindi naman marunong manakit ang iyong ama. At hindi rin niya masasaktan ng kahit na sino sa mga kapatid mo. Pangako. Pero... Rosa! Aya! Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Walang salitang itinulak siya nito palabas bago isinara ang pinto. Ilang sandali pang pinagmasdan ni Aya ang pinto nila bago nakuhang kumilos ang kanyang mga paa. Mag-aalas 6 na ng hapon sa mga sandaling yon kaya medyo madilim na. Lakad-takbo si Aya sa masukal na damuhan sa likod ng bahay nila. Hanggang makarating sila sa tabing kalsada. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil madali lamang siyang masusundan ng kanyang ama kung sa mga kamag-anak nila siya magtatago. Sandali pa niyang nilingon ang kanilang bahay bago nag-umpisang maglakad. Nakalaunan ay naging takbo, habang sunod-sunod na pumapatak ang kanyang mga luha. Masakit para sa kanya na iwanan ang pamilya, pero natatakot naman siyang makasal sa taong saksakan ng samaang ugali. 20 taong gulang pa lang si Aya, ni hindi nakatungtong ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay, na para bang hindi nakikita ng kanyang ama, dahil nakukuha pa nitong magsugal. Pero matalino siya kaya kahit ang nanay niya ay nanghihinayang sa kanya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Impit niyang dasal. Aya! Aya! Tawag ng kanyang ama sa di kalayuan. Nang hilakbot siya, kaya mas binilisan niya ang takbo. Mabuti na lamang at kalat na ang dilim. Hindi siya nito madaling maaaninag dahil nakaasul siyang t-shirt at pulang palda na lagpas tuhod. Ang kaso, sa muli niyang paghakbang sa mabatong daan ay nadapa siya. Aray! Mahinang daing niya. Nalagot ang suot niyang tsinelas kasabay ng pagkirot ng kanyang tuhod at paa. Nang kapain niya yon, dama niya ang mainit na likidong dahan-dahang umaagos sa tuhod. Parang awa niyo na po, Diyos ko. Ilayo niyo po ako rito. Naiiyak na dalangin ni Aya, eksaktong nakita niya ang isang 4x4 truck na nakahinto sa gilid ng daan. Walang pag-aatubiling sumampa siya roon bago nahiga at nakiramdam. Maya-maya, narinig niyang may sumisipol. Pagkuway gumalaw ang truck hanggang sa maramdaman niyang umuusad na yon. Mariin siyang napapikit at mahigpit na niyakap ang daladalang bag. Walang humpay na umiyak si Aya hanggang sa makatulog siya at hindi na namalayang huminto ang sinasakyan. Si Enzo na siyang driver at may-ari ng truck ay mabilis na bumaba ng sasakyan. Hawak ang susi, kinuha niya ang mga gamit sa likuran ng kanyang truck.
What the? Jesus Christ! Bulalas niya nang makita ang isang bulto roon. Sandali pang nablangko ang isip ni Enzo bago dahan-dahang umakyat sa truck. Napamura pa siya sa isip nang makita ang mukha nito kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ilang beses na napalunok si Enzo bago hinamig ang sarili. Miss! Anya kasabay ng pagtapik sa balikat nito. Miss, huwag po! Pagbalikwas nito ay isang malakas na bigwas sa panga ang pinakawalan ng babae. Aw! Napaatras si Enzo. Sapo-sapo ang nasaktang panga. Sino po kayo? Huwag po kayong nalapit kundi sisigaw ako. Takot na wika nito bago sumiksik sa gilid ng kanyang sasakyan habang yakap-yakap ang isang itim na bag. It's okay. Hindi ako masamang tao. You're in good hands. Ani Enzo. Ang totoo, kilala niya ang babae. Kilalang kilala. At wala siyang ideya kung bakit ito napunta sa kanyang sasakyan. Takot na luminga ang babae. Maliwanag ang paligid dahil bukas lahat ng ilaw sa buong bakuran niya. Nasaan ho tayo? Anong lugar to? Tanong nito. Narito ka sa bahay ko. Sa rancho ko dito sa San Martin. Rancho ho? San Martin? Sino ba kayo? I'm Enzo Valderrama. Ako may-ari ng Rancho Valderrama. Rancho Valderrama ho? Yes. Nakita niyang sandaling nag-isip ang kaharap. Hindi na naman siguro ako mahahabol ni ama dito. Isa pa, mukha naman siyang mabait. Bulong nito bago tumingin kay Enzo. Kahiya-hiya man ho at pasensya na rin sa inasal ko kanina. Pero naghahanap po ba kayo ng trabahador? Kahit ano ho, kahit trabahong panlalaki, kailangan ko lang ho ng trabaho. Desperadang wika nito. Napabuntong hininga si Enzo. Natutuwa siyang makitang muli ang babae, pero hindi sa ganitong pagkakataon. Sir? Untag sa kanya ni Aya. Sige, bibigyan kita ng trabaho. Tagasan ka ba? Kunwari pag-uusisa niya. Taga Santa Fe ho. Ika-4 na bayan mula rito. Ah, okay. Halika na sa loob. Hindi niyo man lang ho ba tatanungin ang pangalan ko? Ah, oo nga pala. Ano nga pala pangalan mo? Mabilis na tanong ni Enzo bago pa maghinala ang dalaga. Aya ho. Aya katakutan. Aya. Sige na, tara na sa loob. Inilahad ni Enzo ang kamay sa harapan ng babae. Matagal naman itong napatitig doon bago yun tinanggap. Hindi pa nakaligtas sa kanya ang pagniwi nito nang hilahin niya ito patayo. Napakunot ang noon ni Enzo. May masakit ba sa'yo? Kagat-labing umiling to. Wala ho. Ayos lang ho ako. Sigurado ka? Oho. Kung ganun, halika na. Tumalikod na si Enzo. Aray! Narinig niyang impit na daing nito. Muli niya itong nilingon. Nakita niyang papilay-pilay ito. Tiningnan niya ang paan ni Aya. Napansin niyang namumula yon at may bahid ng dugo. Wala rin ang kabiyak ng tsinelas nito. You're not okay. Sabi ni Enzo nang muling tingnan ng babae. Nadapa ho kasi ako kanina. Muling napamura sa kanyang isip si Enzo bago bumaba. Come here. Oho? Kaya ko na ho. No, just grab my hand. Inilahad niya ang kamay sa harapan nito. Ilang sandali pa itong nag-alinlangan bago pa ikang lumapit sa kanya at tinawakan ng kanyang kamay. Pagkatapos, binuhat niya ito at walang imik na naglakad patungo sa loob ng kanyang mansyon. Hindi niyo naman ho kailangan gawin to. Kaya ko naman hong maglakad. Anito. Pero mas lalong lalala ang pilay mo kapag naglakad ka. At kapag nangyari yun, matagal gagaling ang injury mo. Hindi ka kaagad makakapagtrabaho. Paliwanag ni Enzo. Napakagitlabi ito kaya napatitig siya roon. Pigil na pigil niya ang sariling huwag itong halikan kahit pa nga ilang milyong beses na niyang pinangarap yon. Dito ka lang. Kukunin ko lang ang medicine kit. Sabi niya na maibaba ito sa sofa at mabilis na nagtungo sa kusina. Sinundan ni Aya ng tingin ang lalaki hanggang sa mawala ito. Pagkatapos, napasapo siya sa kanyang dibdib. Malakas yung kumakabog, lalo pat halos nadikit na sa balat niya ang mabangong amoy nito. Mula sa loob na napahagod siya sa mahaba ngunit magulong buhok. Hindi naman maikakatuwang gwapo ang lalaki. Matangkad ito, kayumanggi at malaagi lang mga mata. Akala nga niya may Diyos siyang kaharap kanina dahil ganoong-ganoon niya ito ilarawan. Inilibot ni Aya ang mga mata sa malaking bahay ng kanilang pinasukan. Marami na rin siyang nakitang magagandang bahay sa bayan nila, pero kakaiba si Enzo. Sa pagkakaalam niya, moderno ang tawag sa disenyo niyon. Hindi rin gasinong karamihan ng gamit, akma lamang sa nakatira kaya napakalinis tingnan. Mag-isa lang kaya siya rito? Bakit parang wala siyang kasama sa bahay? Tanong ni Aya sa sarili.
Napaayo siya ng upo nang makitang pabalik na ang lalaki. Walang pag-aatubiling lumuhod ito sa harapan niya. Akmang iaangat na nito ang kanyang paa nang pigilan niya. Ako na ho, sir. Tumingin to sa kanya. Ako na, at wag matigas ang ulo mo, okay? Pero nakakahiya naman ho. Ganun ba? Oho, hindi niyo pa nga ako gasinong kilala para patuloyin dito sa bahay niyo. Bakit? Masamang tao ka ba? Agad na umiling si Aya. Hindi ho. Yun naman pala. So wala na tayong problema. Hindi na siya nakatutol pa nang hawakan itong muli ang kanyang paa. Inexamine muna nito yon bago nilinisan ng betadine at nilagyan ng gamot. Napapangiwi pa siya at hindi rin mapigilang mailang nang ililis nito ang kanyang palda. Ano ba kasi nangyari, Aya? Saka pwede ko bang malaman kung bakit ka napunta sa sasakyan ko? Tanong nito habang tutok na tutok ang mga mata sa ginagawa. Nadapa ho ako. Nadapa? Bakit? Tumatakbo ka ba? Oho. Tumigil ito sa ginagawa at tiningnan siya sa mga mata. May tinatakasan ka ba? Mariing nakagat ni Aya ang pang-ibabang labi, pagkaway tumango. Pero hindi ho ako masamang tao. Hindi lang ho talaga ako pwedeng manatili sa amin. Naiintindihan ko. Hindi rin naman ako naniniwalang masama kang tao. Ani Enzo bago muling ibinalik ang pansin sa paggagamot sa kanyang sugat. Paano niyo naman ho nasabi? Wala lang, ramdam ko lang. Hindi na rin kita uusisahin kung anong klaseng sitwasyon ba ang tinatakasan mo. Pero maiging sa sasakyan ko ikaw napunta dahil kung sa iba-iba, baka sinamantala na ang pagkakataong to. Mahabang wika nito pagkaway yumuko at hinipan ng kanyang sugat. Kagiyat na napapikit si Aya, na nayurin ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa kakaibang sensasyong hatid niyon. Yan, okay na. Bukas na lang siguro natin to patingin sa doktor dahil gabing-gabi na. Napamulat si Aya. Doktor ho? Naku, wag na ho. Gastos lang yun. Wala ho akong pera. Mabilis niyang tanggi. Alam niyang hindi sasapat ang ibinigay ng kanyang ina kung magpapadoktor pa siya. Isa pa, kailangan niya ang perang yun para sa emergency. Bakit? Sinabi ko ba sa'yong ikaw ang gagastos? Libre ho? Yes. Kaya huwag ka nang mag-alala tungkol sa pambayad dahil sagot ko naman yun. Pero... Wala nang pero-pero, Aya. Mabilis nitong putol at tumayo. Halika, kumain na muna tayo bago ka matulog. Tatanggihan mo na naman ba ako? Wala ka bang ibang gagawin sa araw na to kundi ang tumanggi sa akin? Hindi mo ba nakikita ang tinutulungan kita? Muling kinagat ni Aya ang pang-ibabang labi. Okay ho, kayo ho ang bahala. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti ang lalaki. Para naman siyang nabato-balani sa nakita. Kung kanina para itong hari na dapat ay salita lamang ni Enzo ang nasusunod, sa mga sandaling yon ay nagkaroon ng lambot ang aura nito. Alright, wait here. Ibabalik ko lang to sa kusina bago kita balikan dito. Nagpaluto naman ako kay Manang Tetay ng pagkain kaya alam ko may kakainin tayo. Masiglang wika nito. Manang Tetay ho? May kasama ho kayo rito? Oo naman. Tulog na lang sila kaya hindi mo sila makikita ngayon. At kagaya mo, marunong din ako mahiya. Kaya imbes nang gisingin ko sila para pagsilbihan tayo, ako na lang ang gagawa nun. Kaya ko naman at marunong din ako ng gawaing bahay. Sige ho, sagot ni Aya sabay ngiti. At kung hindi siya nagkakamali, sandali itong natigilan kasabay ng pagkislap ng mga mata nito. Para bang sinasabi niyo na kahit tagal na nitong hinintay na makita siyang umiti. Hindi rin niya alam kung bakit pakiramdam niya parang kilala siya ni Enzo. Pero imposible naman yon dahil noon lamang sila nagkakilala. Sige na, dito ka muna, Aya. Mabilis itong tumalikod at muling bumalik sa kusina bitbit ang medicine kit. Pagbalik nito, muli siyang binuhat ng lalaki hanggang sa maiupo siya nito sa napakagandang upuang kahoy sa harap ng pang-12 lamesa. Salamat ho. No worries. Saglit lang, iinitin ko lang ang mga pagkain. Sa lahat ng sandali ay nakasunod lamang ang mga mata ni Aya sa ginagawa ng lalaki. Ni hindi niya nga alam na nakangiti na pala siya habang pinanonood to. At nagulat pa siya nang makitang nakatayo na ito sa harapan niya habang titig na titig sa kanya. Ngumiti ito. Kain na tayo, Aya. Sige ho, salamat ulit. Tumango lang si Enzo at nagulat pa siya nang lagyan nito ng pagkain ng kanyang plato. Sa buong buhay ni Aya, noon lang niya naramdaman na para siyang importanteng tao. Hindi niya maipaliwanag ang nadarama, pero masaya siya. Salamat ulit, sabi niya sa lalaki. Napailing ito, hindi nawawala ang kislap sa mga mata bago sumagot. Parang mas gusto ko na lang na tanggihan mo ako kaysa maya't maya mo ako pasalamatan, Aya. Medyo masakit sa tenga eh. Hindi niya ho ako mapipigil lang magpasalamat sa inyo, Mr. Valderrama.
Dahil ngayon ay nakikita kong mabuti rin kayong tao. Well, hindi natin alam ang tungkol sa bagay na yan. Ano ang ibig niyo sabihin? Hindi mo pa ako kilalang talaga, Aya. Kahit na ho, ang turo ho sa akin ng nanay ko, kapag ginawan ka ng tao ng maganda, maliit man o malaki, kailangan mo itong ipagpasalamat. Dahil sa panahon daw ngayon, bibihira na ang taong gumagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Ang iba, may hinihinging kapalit. Paliwanag ni Aya. Nabitin sa ere ang akmang pagsubo nito. Paano kung mahingin akong kapalit? Tanong nito habang titig na titig sa kanya. Napalunok si Aya. Kung hindi naman ho paggawa ng masama ang hihingin nyo, baka sakali hong pagbigyan ko. Talaga? Oho, basta ho kaya ko. Pero alam mo ring hindi naman nababayaran ng kabutihan ng isang tao, hindi ba? Ani Enzo na hindi niya alam kung sinusubukan lang ba siya o ano. Pabago-bago kasi ito ng sinasabi. Tama ho kayo, pero hindi nyo rin maiaalis na gawan din kayo ng kabutihan ng ibang tao. Lalo na kung naging mabuti rin kayo sa kanila. Hindi yun utang na loob kung hindi paggawa rin ng kabutihan. Ika nga, kung ano ay tinanim, siya ring aanihin. Natawa ito. Bakit parang ang dami mong alam patungkol sa ganyang bagay, Aya? Dahil ho siguro sa kinalakihan ko at malaki rin ang impluwensya ng mga magulang ko. Alam mo bang bibihira ang kagaya mo? Kagaya ko ho? Yes. You know the real meaning of kindness and how to look at the brighter side. Para ho kasi sa akin, hindi mahirap ang maging isang mabuting tao o kapwa. Sabi nga, natural na sa ating mga tao ang maging mabuti. Kaya lang minsan, hindi talaga natin mapigilan ang temptasyon sa paggawa ng masama. Tumatango si Enzo. Tama ka naman. Tuluyan na itong sumubo kaya kumain na rin si Aya. Nagpatuloy pa sila sa pagkukwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa matapos sila. At pakiramdam niya, kahit tagal na nila yung ginagawa. Magaan kasing kausap ang lalaki at palagay niya'y komportable sila sa isa't isa. Kahit pa nga iyon ang unang beses nilang pagkikita. Tara na, Aya. Ihahatid na kita sa magiging silid mo. Anito nang tumayo. Hindi naman na siya tumanggi pa dahil baka masabihan na naman siya nito. Nahihiyaman dahil buhat-buhat siya ni Mr. Valderrama hanggang sa ikalawang palapag ng bahay nito, pero para bang baliwala lang yun sa lalaki. Tingin pa niya, nasisiyahan ito sa ginagawa nito. Ito ang magiging silid mo, Aya. Nanlaki ang mga mata niya nang buksan nito ang pinto at makita ang loob niyon. Dito ho ako matutulog? Hindi ho ba parang ang laki naman nito para sa akin? Natawa ang lalaki. This is exactly right for you. Ho? I mean, nararapat lang to sa mga taong kagaya mo. Naku, hindi ho siguro Mr. Valderrama. Sobra-sobra naman ho ito. Baka ho pwedeng sa baba na lang ako. May tulugan naman ho siguro mga kasama niyo rito. Pwede naman ho ako doon. O kaya sa sofa na lang ako. Hindi maalis-alis ni Aya ang tingin sa napakalaking kama sa gitna ng silid na yon. Natitiyak niyang malambot yon, at yun ang unang beses na makakaranas siyang humiga sa ganoong klase ng kama at matulog na nag-iisa sa napakalaking silid. Sa kanila kasi, tabi-tabi silang magkakapatid sa kawayang papag, na bukod sa masikip ay matigas pa. No, kapag sinabi kong dito ka matutulog, dito ka lang. Isa pa, wala ka nang matutulugan sa maid's quarter. Puno na sila ron. Tutol nito. Napatingin si Aya sa lalaki, pagkuway napabuntong hininga. Hindi ko ho alam kung bakit niyo ito ginagawa sa taong kakikilala niyo pa lang. Kahit pakatwiranan niyo ako na hindi naman ako masamang tao, labis-labis pa rin ho ang ganitong klase ng pag-istima sa isang kagaya ko na estranghero. Hindi naman ho ako importanteng tao, Mr. Valderrama. Alright, kung ayaw mo dito, dun ka na lang sa silid ko matulog. Tabi tayo, gusto mo ba yon? Sabi nitong tila na ubusan na ng pasyensya. Ho? Sa kwarto niyo ho? Oo, ang dami mo kasing sinasabi eh. Hindi ba sinabi ko na sa'yong ito ang nararapat sa'yo? Bakit ba hindi mo ako pakinggan? Bakit nga ho? Napahagod sa sentido si Enzo. Please, Aya, pwede bang umuo ka na lang? Pagod na kasi ako eh. Saka akala ko ba gusto mo ng trabaho? Kung ganyan tanggi ka ng tanggi at palagi akong kino-question sa lahat ng sasabihin ko, maigi pang sa ibang lugar ka na lang magpunta. Bigla naman siyang nataranta at nahiya sa kanyang inasta. Nakikita naman niyang totoo ang hangarin ni Enzo na matulungan siya. Siya lang talaga itong makulit at mahiyain. Muling napabuntong hininga si Aya. Sige ho, dito na lang ako. Pasensya na ho. Good, madali ka naman palang kausap eh. Sige na, bababa lang ako para kunin ang bag mo. Mabilis na tumalikod ang lalaki na para bang tatanggihan na naman niya ito. Ang sabihin mo na inis sa'yo yun. Tigas kasi ng ulo mo. Tanong ka pa ng tanong at tanggi ng tanggi. Sita niya sa sarili bago naupo sa gilid ng kama.
Hindi niya mapigilan ang pagngiti nang halos lumubog ang pang-upo niya roon. Hinaplos pa niya ang comforter na parang bulak sa lambot. Parang ang bilis namang dininig ng Diyos ang aking panalangin. Pero hindi ko siya dapat kinu-question dahil tiyak kong may plano siya para sa akin. Kaya niya ako dinala sa lugar na to. At kung ano man ang planong yun, kayo na pang bahala sa akin, Panginoon. Dalangin niya. Kinabukasan, maagang nagising si Aya dahil nakasanayan na niya yon. At kahit unang beses pa lamang niyang natulog sa bahay ni Mr. Valderrama, ni hindi man lang siya namahay. Iika-ikang nagtungo siya sa banyo na labis niyang ikinatuwa nang makita kagabi. Kompleto kasi yun sa mga gamit at ang laki pa. Parang kwarto na nila yung magkakapatid. Naghilamos at nagtoothbrush si Aya. Sinuklay rin niya ang buhok bago tinalian. Nakapagpalit na siya ng damit kagabi at sanay siyang isang beses lang nagpapalit ng damit sa maghapon. Mapwera na lang kung nadumihan siya o kaya ay pinagpawisan ng todo. Lalabas na sana siya nang marinig ang marahang pagkatok sa pinto. Aya, gising ka na ba? Napasikdo ang kanyang dibdib nang marinig ang tinig ng lalaki. Oo, gising na ho ako. Bakit po? Pwede bang pumasok? Natigil si Aya sa paglapit sa pinto. Sige, pasok ho kayo. Bumukas ang pinto at iniluwa si Mr. Valderrama na parang kalalabas lang din ng banyo. Basa pa ang buhok nito at amoy na amoy niya ang sabong ginamit. Nakakupasing pantalon ito at t-shirt na kulay puti. Bagong ahit din ito kaya ang linis-linis tingnan ng hugis puso nitong muka. Kasama ko na ang doktor na magtitingin sa'yo. Anito sa swabing-swabing tinig. At kung hindi niya nakita ang isang magandang babaeng bigla na lamang lumitaw sa likuran nito, ay hindi pa siya kikilos. Bakit naman ho, dito pa ninyo pinapunta? Pwede naman ho ako na lang ang pumunta sa klinik niya. Nakakalakad naman ho ako. Isa pa ang aga-aga pa ho, wala pa yatang 7:00. Ani Aya na hindi maunawaan ng sarili kung bakit may inis siyang naramdaman sa dibdib pagkakita sa babae. Nako, pabayaan mo na lang si Enzo. Ganyan talaga siya kaalaga. By the way, I'm Elise. Inilahad ng babae ang kamay nito sa harapan niya. Tinanggap niya yon. Aya po. Hi Aya, pwede bang wag mo nang samahan ng po? Nakaka-wrinkles eh. Humagikik pa si Elise. Pero ho, doktor kayo, nakakahiya ho kung It's okay, Aya. Tama naman si Elise. Stop using po at ho even sa akin. Putol ng lalaki sa iba pa niyang sasabihin. Madali niyang itinikom ang bibig. Hindi kasi maganda sa pakiramdam ang nakikipagtalo rito. Parang buong himaymay ng laman niya ay tinututulan siya. Patingin nga ng paa mo, Aya. Sabi ng babae na inalalayan pa siyang makaupo sa gilid ng kama. Pagkaway itinaas ang palda niyang abot hanggang talampakan. Masakit na masakit ba? Tanong ni Alice na nakatingin pa rin sa paa niya. Hindi naman, makirot lang pero kaya ko namang igalaw. Okay, mild sprain lang to at may kaunting pamamaga. Huwag ka munang magkikilos. Kung gusto mong gumaling agad within a week, stay here in your room for at least 24 hours. Bawal ma-stress ang paa mo. Lalagyan ko rin to ng benda ngayon at kailangang i-cold compress mo ito every 2 to 3 hours. Tapos, dapat nakataas siya ng bahagya kapag nakahiga ka. Mahabang paliwanag ng doktora bago kinuha sa dala nitong bag ang pangbenda. Napatingin si Aya kay Enzo. Huling-huli niya ang ginagawa nitong pagtitig sa kanya kaya nakadama siya ng pagkailang. Ni hindi kasi ito nag-iwas ng tingin at mas lalo pa siyang tinitigan. Kaya siya na lamang ang umiwas. Ibig bang sabihin, hindi pa ako pwedeng magtrabaho? Tanong niya. No, definitely not. Hindi ka pwedeng magtrabaho dahil tiyak na lalala to. Don't worry, bibigyan naman kita ng gamot. Sinabi na kasi sa akin ni Enzo kung anong nangyari sa'yo kanina nang tumawag siya sa akin. Kaya ready ng lahat. May ointment na rin akong dala at oral pain reliever. Sagot ni Elise. Salamat. Walang anuman, basta para kay Enzo. Ngumiti pa ang babae bago tumayo at nilingon ang lalaking walang kagalaw-galaw sa kinatatayuan. Narinig mo naman ang mga sinabi ko, di ba Enzo? Yes, loud and clear. Tugon ng lalaki. Okay, tara na sa baba. Nasa kotse ko ang mga gamot. Saka nagugutom na rin ako. Nakaluto naman na si Manang Tetay, di ba? Ani Elise na para bang doon ito nakatira. Para kasing kilalang kilala nito ang lalaki at ang mga kasama nito. Baka naman magkaibigan sila. Anang tinig sa isip ni Aya. Sige, tara na. Ipapahanda ko na rin ng pagkain ni Aya. Naku, sir. Aya, narinig mo naman ang sinabi ni Alice, hindi ba? Kaya kung gusto mong gumaling, makinig ka na lang. Seryosong wika ni Enzo. Nakagat niya ang labi, subalit nagulat siya nang bigla itong batukan ni Elise. Ikaw talaga? Kaya hindi ka makahanap ng mapapangasawa eh. Ang sungit-sungit mo.
Sabi pa nito bago apologetic na tumingin sa kanya. Pagpasensyahan mo na tong pinsan ko, Aya. Ganito talaga ang ugali nito pero mabait naman siya. Pabirong wika nito na hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang napangiti. Siguro dahil na rin sa kaalamang magpinsan pala ang dalawa. At bakit? Gusto mo ba si Mr. Valderrama, ha, Aya? Tudyo ng isang bahagi ng isip niya. Agad niyang ipinilig ang ulo kasabay ng pagseryoso. Okay lang naman. Salamat. Sige na, bumaba na kayo para makakain na kayo. Wika ni Aya sa dalawa. Sige, bye. Balikan na lang kita sa isang araw para i-check ang paa mo. Ngumiti pa sa kanya si Alice bago hinila si Mr. Valderrama sa braso. Para kasi itong natuklaw ng ahas at ni hindi malamang kumukurap habang nakatitig sa kanya. Pinamulahan siya ng muka at nakahinga lang ng maayos nang mawala ang mga ito sa paningin niya. Kinapa niya ang kumakabog na dibdib. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Nang walang makuhang sagot si Aya ay sumandig siya sa kama. Ilang minuto rin siyang nakatitig sa kulay kremang dingding bago narinig ang marahang pagkatok sa pinto. Pasok, Anya. Napaayos siya ng upo nang makitang si Mr. Valderrama ang pumasok at may dalang tray ng pagkain. Bakit ho? Ikaw ang nagdala niyan? Akala ko ba may mga kasama kayo rito? Saka, hindi ho ba kumakain kayo dapat ni Doktora Elise? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi pa ako nagugutom kaya ako nang naghatid nitong pagkain mo. Inilapag nito sa lamesang malapit sa kama ang tray. Ubusin mong lahat ito, okay? Babalik ako para dalhin naman ang ilalagay sa paa mo. Inom ka rin muna nitong pain reliever pagkatapos mong kumain. Sige ho. Teka, bakit may huna naman? Nakagat ni Aya ang labi. Sorry, hindi lang ako sanay. Pwes, sanayin mo na ang sarili mo. Huwag mo na rin akong isir. Enzo na lang. Hindi siya sumagot kaya iniwan na siya ni Enzo. Napatingin si Aya sa dinala nitong pagkain. Masasarap ang lahat ng yon, mga pagkain hindi niya karaniwang natitikman. Napabuntong hininga siya bago nagsimulang kumain. Biglang bumalik sa isip niya ang kanyang pamilya. Nag-aalala siya sa maaaring kahinatnan ng mga ito, lalo na ng kanyang ina. Tiyak na mag-aaway ito at ang kanyang ama. Hindi rin maiwasang isipin ni Aya ang sasapitin ng kanyang ama. Sigurado siyang kapag hindi siya nito natagpuan ay makukulong ito. Siguro kung iba-iba siyang anak, iisipin na lamang niya ang sarili sa mga sandaling yon. Pero dahil mahal niya ang kanyang pamilya, unti-unting pinasok ng takot ang puso niya at hindi niya maiwasang maiyak. Hey, are you okay? Nagulat si Aya nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang tabi si Enzo. Nang lingunin niya ito, punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito. Napahikbi siya. Naisip ko lang ang pamilya ko. Hindi kasi kami karaniwang nakakatikim ng ganitong klaseng pagkain. Wika niya. Ganoon ba? Oo. Iniisip ko nga, tiyak na pritong tuyo at kape na naman ang ulam nila ngayon. Naupo ito sa may paanan niya at inilagay sa kanyang paa ang dala-dala nitong cold compress. Tumingin si Enzo kay Aya. Siguro darating din ang panahon na mararanasan din ng pamilya mo mga nararanasan mo ngayon. Yun din naman ang dalangin ko. Kaya lang, parang ang hirap abutin ng aking mga pangarap. Gusto mo bang tulungan kita, Aya? Tutulungan mo ako? Oo naman. Hindi naman ako madamot. Ano bang mga pangarap mo? Nakita niyang sandaling nag-isip si Aya habang kumakain. Hinayaan naman niya ito habang patuloy na ginagamot ang tuhod nito. Don't hesitate to tell me, okay? Pang-encourage pa niya kay Aya. Huminga ito ng malalim bago lumunok. Gusto ko sanang makatapos ng pag-aaral. Yun lang ba? Oo. Sa tingin ko kasi kapag tapos na ako, magkakaroon ako ng maayos na trabaho. At kapag nagkaroon ako ng maayos na trabaho, matutulungan ko na ang pamilya ko. Okay, pag-aaralin kita habang nagtatrabaho ka rito. Talaga? Oo naman. Kung ang ibang tao nga nabibigyan ko ng scholarship, ikaw pa kaya nadama ko ang sinseridad sa bawat salita at may direksyong tinatahak? Isa pa, hindi ko naman basta iniaalok ang ganitong bagay kung hindi ko nakikita ang determinasyon mo. Napangiti si Aya kasabay ng muling pangingilid ng mga luha. Alam mo, kahapon isa lang ang dalangin ko, ang makaalis sa lugar namin. Ngayon parang sunod-sunod naman yata ang biyayang natatanggap ko. Parang bigla'y nalulunod ako. Natawa si Enzo. Well, natitiyak ko namang deserve mo ang mga biyayang natatanggap mo ngayon. Sabi mo nga, mabuti kang tao at ang mga kagaya mo ay hindi pinababayaan ng nasa itaas. Isa pa, mahal mo rin ang pamilya mo. You deserve every beautiful thing in this world, Aya. At gagawin ko lahat para maibigay yun sa'yo. Dugtong niya sa isip. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at habang lumilipas ang mga sandali, napansin ni Enzo na natural ang pagiging madaldal ng dalaga.
She also has a natural humor that makes him smile from time to time. At sa mga ganoong pagkakataon, mas lalong lumalalim ang pagtingin niya rito na hindi niya alam na mananatili sa puso niya sa loob ng 10 taon. Sa 5 araw na pananatili ni Aya sa hasyenda ay asikasong-asikaso siya ni Enzo. Isang bagay na hindi niya maunawaan kung bakit. Alam niyang mabait ang lalaki pero alam din niyang hindi lang yun ang dahilan nito. Nararamdaman niya yon. Gaya ng nararamdaman din niya ang kakaibang pintig ng puso para dito. Hindi niya gustong mahulog kay Enzo sa napakaikling panahon, lalo pat hindi pa niya nararanasang umibig. Subalit paano ba niya pipigilan ang sarili? Ni wala siyang maipintas dito maliban sa pagiging bossy minsan. Ang ikinatatakot pa niya, tiyak na siya rin ang masasaktan sa bandang huli kapag tuluyan siyang nahulog dito. Mula ngayon, ikaw na magiging sekretarya ko. Ani Enzo makalipas ang 1 linggong pagpapagaling niya. Naglilibot sila sa rancho para daw makabisado niya ang mga pasikot-sikot doon, pati na ang kalakaran ng bawat produkto. Napatigil si Aya at manghang napatingin sa mukha ng lalaki. Sekretarya? Hindi ba para lamang yun sa mga may pinag-aralan? Hindi naman. Madali lang naman ang gagawin mo basta kabisaduhin mo lang ang bawat parte ng rancho dahil ikaw ang gagawa ng mga reports. Teka lang, sigurado ka ba talaga? Yes. Bakit ako? Dahil nakikita ko ang potensyal mo. Alam ko ring matalino ka, Aya, at madaling matuto. Pero kung sa tingin mo hindi mo kakayanin ng trabaho, iba na lang siguro ang... Hindi. Okay, ako na lang. Ituturo mo naman sa akin ang mga gagawin, hindi ba? Of course. Parte na rin to ng training mo kung sakali mang tungkol sa negosyo ang kukunin mong kurso. Ano nga ba lang gusto mo? Nakapag-desisyon ka na ba? Huminga ng malalim si Aya. Talaga bang tutulungan mo ako sa pag-aaral ko? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Hindi naman. Kaya lang... Stop thinking, Aya, okay? Basta ang dapat mo lang gawin ngayon ay isipin ang pagtupad sa mga pangarap mo. So, balik tayo sa tanong ko. Ano bang kurso ang gusto mong kunin? Sandaling nag-isip si Aya bago sumagot. Gusto ko sanang tungkol na rin sa negosyo dahil pagtitinda rin sa palengke ang dati kong trabaho. Ganoon ba? Di business administration or management ang dapat mong kunin. Yun na nga siguro. Kaya lang, syempre kailangan ko pang asikasuhin ang mga papel ko. Don't worry about it. Ako nang bahala sa mga requirements mo. Ipapa-enroll na rin kita para hindi ka na mahirapan pa. Talaga? Mamiti si Enzo. Yes. Sa tawa ay hindi napigilan ni Aya na yakapin ng lalaki. Salamat. Salamat talaga sa pagtulong sa akin, Enzo. Walang anuman, Aya. Nararapat lang na matupad ang mga pangarap mo kasi mabuti kang tao at mabait na anak. Dahan-dahan niyang pinakawalan ng lalaki. Hindi ipinahalata ang hiyang unti-unting umusbong sa dibdib. Tinitigan niya ang binata sa mga mata. Hayaan mo, gagawin ko lahat para maging maayos ang trabaho ko rito. I know you will. At para magawa mo yan, tara na. Sa may manggahan muna tayo bago natin tunguhin ang maisan at sagingan. Ipapakita ko rin sa iyo mga alagang baka at kabayo dito. Grabe, ang dami pala talagang produkto nitong rancho mo. Buti nakakaya mong mag-isa. Ani Aya pagkatapos siya nitong alalayang makasakay sa 4x4 truck nito. Mas mabilis kasing makakapunta sa may manggahan kapag nasa sasakyan. Well, hindi ko naman to mag-isang pinatatakbo. Katulong ko ang mga tauhan ko rito. At ngayon, pati na rin ikaw. At natitiyak ko, matutuwa ka pagdating natin sa manggahan. Hindi naman ito nagkamali ng sinabi. Tuwang-tuwa si Aya nang makita ang manggahan habang matiyaga nitong ipinapaliwanag ang mga gagawin niya. Wow, ang lalaki! Ganito ba talaga karaming mamunga manggahan mo, Enzo? Manghang wika ni Aya habang nakatingala sa isang punong hitik na hitik sa bunga. Yes, gusto mo bang tikman? Binalingan niya ito. Pwede ba? Oo naman, para alam mo rin ang lasa ng mga produkto natin. Akmang kukuha na ito ng isa nang pigilan niya. Ako na, Enzo. Kung hindi mo na itatanong, magaling akong umakyat sa puno. Pero abot na abot ko naman to eh. Saka, baka ako mapano ka pa. Hindi ba kagagaling mo lang? Sus, wag mo akong alalahanin. Sisiw lang to. Hindi na hinintay pa ni Aya ang sagot ni Enzo. Madali siyang umakyat sa puno. May suot naman siyang shorts sa ilalim ng kanyang palda kaya walang problema. Gusto mo rin ba, Enzo? Tanong pa niya sa lalaki nang nasa itaas na siya ng puno. Sige, basta magdahan-dahan ka lang, okay? Paalala nito na may halong lambing kaya kinilig na naman siya. Mabilis na kumuha si Aya ng 5 pirasong mangga bago niyuko si Enzo. Pakisalong mo na lang ang mga to para hindi masira sa pagbagsak. Okay, I'm ready. Isa-isa niyang inihulog ang mga mangga. Nasalo naman yung lahat ng lalaki. Halika na, baba ka na rito, Aya.
Tama na to at baka saktan naman tayo ng tiyan. Sige, sandali lang. Subalit kapag minamalas nga naman, inatake siya ng kalampahan. Dumulas ang kanyang paa pagtungtong niya sa huling sanga. Napatili siya sabay pikit. Aya! Sigaw ni Enzo na mabuti na lamang at agad siyang nasalo. Nagmulat siya at eksaktong nagtama ang mga mata nila. Pakiramdam ni Aya, sandaling tumigil sa pag-ikot ang orasan. Napansin rin niya ang marahang paglapit ng mukha ng lalaki sa kanya, kaya mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Subalit ang ipinagtataka niya, ganoon din si Enzo. Sir Enzo! Tawag ng boses sa lalaki. Ay butiki! Biglang napabitaw si Aya kay Enzo. Ibinaba naman siya ng lalaki sabay tikhim ng malakas. Ano ho yun, Manong Fred? Tanong nito sa may edad na lalaking nakatingin sa kanila. Baka sa mga labi nito ang matamis ng ngiti. Itatanong ko lang ho kung tuloy ba ang pag-spray natin bukas. Oho, basta ho maganda ang panahon. Ganun ho ba? Sige ho, maiwan ko na ho kayo ng girlfriend nyo rito. Paalam ng matanda sabay talikod. Girlfriend? Napalingon si Aya kay Enzo. Napakamot naman ito sa ulo. Pabayaan mo na si Manong Fred, ganun talaga yun. Pero, Halika na Aya, marami pa akong ipapaliwanag sa'yo. Pupunta pa tayo sa may bakahan. naglakad na si Enzo, kaya napasunod na lang si Aya rito. Bitbit nito ang mga nakuha niyang mangga at inilagay sa truck. Pagkatapos, inalalayan siya nitong muli para sumakay. Nang marating nila ang bakahan, agad silang sinalubong ng katiwala niya roong si Manong Tagoy. Sir, tamang-tama po ang dating ninyo. Nanganganak na po ang buntis na baka. Kaya lang po, medyo nahihirapan siyang ilabas ang supling niya. Anito, Ganoon ho ba? Sige ho, tutulong ako sa pagpapaanak. itinaas niya ang manggas ng long sleeves na suot. Pwede ba ako manood sa pagpapaanak ng baka, Sir Enzo? Sandali siyang natigilan dahil sa itinawag nito sa kanya. May kakaiba kasi yung lambing, kaya napangiti siya. Sure, halika. Sumunod ka sa amin. Nga pala, Manong Tagoy, ito ho si Aya, ang sekretarya ko. Ikinagagalak ko kayong makilala, Manong. Kiming wika ng dalaga. Ako rin, Iha. Abay, napakagandang bata mo naman. Para kang anghel. Akala ko tuloy, girlfriend ka ni Sir eh. Napatingin kay Enzo si Aya, namumula ang muka. Siya naman ay lihim na lamang na napangiti. Bagay ho ba kami? Sakay ni Enzo sa matanda. Abay, oho naman, Sir. Bagay na bagay ho kayo. Maganda at gwapo. Hayaan niyo, Manong Tagoy. Baka naman magkakatotoo ang sinasabi niyo. Ani Enzo na nakatitig pa rin kay Aya. Hindi naman ito makatingin ng diretso sa kanya. Ay sus, kayo pa ba, Sir? Tiyak na hindi kayo mahihindihan nitong si Aya kapag niligawan ninyo. Tatawa-tawang wika ng matanda. Sana nga ho. Pabirong sagot niya, na totoo naman. Ayaw niya kasing ma-pressure si Aya dahil alam niyang may mga pangarap pa ito at gusto niyang matupad muna ang lahat ng iyon bago siya umeksena. Manalig lang tayo, Sir. Kumindat pa si Manong Tagoy sa kanya. Napailing na lamang si Enzo bago nagsuot ng guwantes at sinimulang paanakin ng baka. Ramdam niya ang panonood ni Aya kaya nagpasikat siya ng kaunti sa dalaga. Ayan na, lumalabas na siya. Sigaw ni Aya sa kanyang tabi na may pagpalakpak pa. Finally. Pawis na tumayo si Enzo at nag-alis ng guwantes na suot. Agad na lumapit sa kanya si Aya. Ang galing mo naman, Sir Enzo. Dati na rin ako nakakita sa amin ng nagpapaanak ng baka pero hindi naman kasing galing mo. Sabi nito sabay punas ng dalang panyo sa noo at leeg niya na para bang matagal na nito yung ginagawa. Talaga? Paano naman ako naging magaling? Napatingin si Aya sa kanyang muka. Ha? Nagalingan ka ba sa skills ko? O nagalingan ka dahil ngayon ka lang nakakita ng gwapong nagpapaanak ng baka? Namula ito at biglang lumayo sa kanya. Hindi sa ganun, sir. Ano? Kinagat nito ang labi, tila nag-isip. Subalit ibang damdamin ang hatid niyon kay Enzo. Stop doing that. Mahinang usal niya. Ha? Ang alin, sir? Yan pagkagat-kagat mo sa labi mo. Baka mamaya magkatotoo ang lahat. Alin ang magkakatotoo? Na maging girlfriend kita para may karapatan na akong halikan ka. Nanlaki ang mga mata nito. Sir Enzo? Natawa siya. Just kidding, Aya. Sus, yan ka na naman sa pagiging torpe mo, Enzo. Nasa harapan mo na hindi mo pa sunggaban. Kailan ka ba magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Aya ang totoo? Kapag huli na ang lahat? Sita niya sa isip sabay iling. Sir Enzo naman eh. Sabi nito sabay labi. Why? Kasi kung ano-ano ang sinasabi niyo. Ganon? Paano kung totohanin ko? Sasagutin mo ba ako? Bigla itong tumalikod sa pagtataka niya. Tara na ho sa mga kabayo, baka ho may manganganak din doon.
Napailing na lang si Enzo bago sumunod kay Aya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Halos gamay na rin ni Aya ang trabaho sa rancho na noong una pa man ay minahal na niya. Bukod sa magagandang tanawin, nakakasama pa niya si Enzo araw-araw na habang tumatagal ay parang mas lalo pa niyang hinahangaan. Pilit naman niyang pinipigilan ng sarili. Kaso, tila ba palaki ng palaki ang puwang nito sa puso niya. Ganoon din ang takot na kanyang nadarama. Sir, ito na ho mga nakalap kong impormasyon. Nariyan na rin ho ang katibayang nabayaran na ang utang ni Mang Dionisio. Napatigil sa pagkakbang patungong library si Aya nang marinig ang sinabi ng lalaking kausap ni Enzo. Hindi niya alam kung bakit kinabahan siya at hindi rin niya alam kung bakit sa halip na umalis ay naglakad pa siya sa nakaawang na pinto at nakinig sa dalawa. Nakausap mo ba siya ng maayos? Sinabi mo ba sa kanyang wala siyang karapatang ipakasal si Aya sa kung sino-sino? Dinig niyang ani Enzo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ni hindi nakakilos ang kanyang mga paa habang mahigpit na hawak-hawak ang logbook na ipapacheck sana niya sa lalaki. Oho, pumayag naman ho siya sa isang kondisyon. Sagot ng kausap nito. At ano naman yun? Sa inyo na raw ho niya ipapakasal si Miss Aya at baka raw ho madadagdagan pa ninyo ng 4 na milyon ng mga naitulong ninyo sa kanya. Mas lalong nanigas ang katawan ni Aya. Nabitiwan niya ang logbook na hawak kaya lumikha iyon ng malakas na ingay. Napakurap-kurap siya. Tumingin sa loob ng library. Nakatingin na rin ang dalawang lalaki sa kanya. Halatang gulat na gulat, lalo na si Enzo. Aya. Mahinang usal nito. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha, pagkuway mabilis na naglakad palabas ng bahay. Aya! Aya! Habol ni Enzo sa kanya pero hindi siya lumingon. Aya, wait! Come back here! Mag-usap muna tayo! Pakinggan mo muna ako! Subalit mas binilisan pa niya ang paglalakad. Ni hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang kanyang mga paa. Basta naglakad lang siya ng naglakad habang dinig niya sa kanyang likuran ang pagsunod ni Enzo. Nang makaramdam ng pagod, napalugmok siya sa damuhan. Kasunod niyon ay malakas siyang umiyak na pumuno sa buong paligid. Aya, please. I'm sorry. Ani Enzo na naroon na rin sa kanyang likuran. Umiling siya. Hindi. Ayoko makita ka. Ayaw kitang makausap. Wala na siyang pakialam kung amo niya ang lalaki. Dahil mas nanaig sa kanya ang galit na nadarama. Isa ka manluloko, isa ka sinungaling. Napakasama mo, Sir Enzo. Sigaw pa niya. Aya, I'm so sorry. I'm so sorry. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita at ayoko makitang nahihirapan ka. Nagsusumamang wika nito. Hindi totoo yan. Bumaling siya rito at sa nanlalabong mga mata ay kitang-kita niya ang paghihirap sa mukha nito. Totoo, Aya. Mahal na kita noon pa man. Hindi lang ako nagkalakas ng loob noon kasi napakabata mo pa. You were 14 back then and I was 3rd-year engineering student nang makita kitang kasama ang mga kaibigan mo sa labas ng school nyo. At first, I thought it was just a pure infatuation. Pero hindi ko alam na lalago ang nararamdaman ko. So I kept coming at your school just to take a glimpse of you, kahit na sa malayo. Ang totoo kasi, taga Santa Fe rin kami. Lumipat lang ako dito sa San Martin dahil walang nag-iintindi sa minanang lupa ng aking ama mula sa aking lolo't lola. Mahabang paliwanag nito bago lumuhod sa harapan niya. I really did my best to forget you, Aya. Sinubukan ko nung nasa Amerika ako. Kaya nga pabor na pabor sa akin ang pagtira ko rito kasi hindi na kita makikita. Pero hindi ko naman alam na pagkakataon na maglalapit sa atin. My heart suddenly stopped beating while the world turned snow when I saw you that night. And that's when I realized that I'm still madly and deeply in love with you. Hindi agad nakasagot si Aya sa naging pagtatapat na yun ni Enzo. Dahil kahit naman niya ang sinseridad sa tinig nito, hindi pa rin matatabunan ng lahat ng iyon ang mga ginawa nito. Aya, pakiusap. Iwanan mo na ako, Sir Enzo. Gusto ko mapag-isa. Please. Anya bago tumingin sa malayo. Kay ganda ng sikat ng araw, kay liwanag ng paligid lalo't walang hanggang nuntian ang nakikita niya. Subalit hindi niyon kayang maibsan ang paghihinagpis ng kanyang puso. Narinig niya ang pagmuntong hininga nito. Alright. Iiwan muna kita para makapag-isip. Pero gusto kong malaman mo na hinding-hindi ako susuko. Gagawin ko lahat para maipakita sa iyo kung ano talaga nilalaman ng puso ko. Sabi nito pagkuway tumayo. Dama niyang pinagmamasdan siya nito hanggang sa marinig niya ang mabibigat nitong mga yabag palayo. Muling napaiyak si Aya. Nasasaktan siya sa kaalamang niloko siya ng lalaki. Kaya pala parang kilalang-kilala siya nito. Kaya pala ganoon na lamang itong mag-alala sa kanya. Yun pala, may iba itong motibo. At ito pa talaga ang nagbayad ng utang ng kanyang ama.
na ngayon ay nanghihingi pa ng 4 na milyon. Inaasahan ba nitong matutuwa siya sa ginawa nito? Inaasahan ba nitong bukas palad niya ito tatanggapin kapag umamin na ito? Napailing siya. Pakiramdam niya lalo lang lumala ang lahat dahil sa ginawa ng lalaki. Ang hindi niya matanggap, kaya pala talagang ipagpalit ng isang magulang ang anak para lang sa pera at sa bisyo nito. Kaya hindi alam ni Aya kung mapapatawad ba niya si Enzo. Maaari, pero hindi sa mga susunod na araw. Nang hapong yun ay hindi umuwi si Aya at alalang-alala na si Enzo. Kaya kung ano-ano nang tumatakbo sa isip niya, baka kasi maisip nitong umuwi sa mga to, o kaya mas naising magpakalayo-layo sa kanya at sa sarili nitong pamilya, at isipin pa lamang yun para na siyang mababaliw. You did this to yourself, you idiot. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung noong nakita mo siyang muli ay inamin mo ng totoo, hindi sana aabot sa ganitong lahat. Paninisin niya sa sarili habang paikot-ikot sa loob ng library. Enzo thought that what he did was best for her and her family. Kanina niya lamang naunawaan na maling-mali siya. Akala kasi niya makakabawas yun sa bigat ng dinadala ni Aya. Hindi pala. Mas lalo niyang sinira ang samahan nito at ng ama nito dahil mas lumala pa ang matanda sa bisyo nito. Huminga siya ng malalim pagkuway naglakad palabas ng library. Malapit na siya sa may pintuan nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang caller, nakita niyang si Elise yun. Yes, kung may kailangan ka, pwedeng wag muna ngayon. Nandito si Aya. Mahinang wika nito. Napatuwid sa kanyang pagkakatayo si Enzo. Bahagyaring nakahinga ng maluwag. Okay, just wait for me there. Susunduin ko siya. Anya. No, I don't think that's a good idea, cuz. Why? Because she's not in a good state. Ano ba kasing ginawa mo? Akala ko ba liligawan mo na siya ngayong magkasama na kayo? Inis na wika ni Elise sa mahina pa ring tinig. Alam nito ang totoong nararamdaman niya kay Aya. She's been pushing him to court her, pero natakot talaga siya na ma-reject. Napahagod siya sa kanyang sentido. I am, pero narinig niya ako at si Lorenzo kanina. You mean, yung investigador na inutusan mo? Yes, nalaman kong nagkautang ang ama niya kaya pinabayaran ko. Ang kaso, hindi pa rin tumigil ng matanda at sa akin naman daw ipapakasal si Aya kapalit ng 4 na milyon. Oh God, kaya naman pala. Lumayas nga ito dahil ibinibenta ng tatay niya. Tapos ikaw naman ang tumubos. Siyempre masasaktan talaga siya. Akala kasi niya safe siya sa'yo at nakaiwas na siya sa tatay niya. Yeah, I know. Kaya inamin ko na sa kanya ang totoo at alam ko nasasaktan siya ngayon. Pero susubukan ko pa rin itama ang lahat. Dapat lang no, dahil kapag hindi mo to inayos, ako mismong sasapak sa'yo. Napabuntong hininga si Enzo. Can you please look after her for a while? Please, Elise. Ayoko namang mas lalo siyang lumayo. Kaya hayaan ko muna siyang makapag-isip-isip. Okay, don't worry. Ako na muna bahala sa kanya. Wala naman akong kasama dito sa bahay dahil umalis na ulit sina mommy at daddy. Thanks, Elise. Pasalamat ka talaga dahil dito siya pumunta. Kung hindi, ewan ko na lang sa'yo, Enzo. Bakit ba ako nagkaroon ng pinsan na sobrang torpe at matigas ang ulo? Ay nako, ang sarap mong pingutin sa tenga. Ditanya nito. Nasa kabilang bahagi lang ng rancho ang bahay ni Elise na ilang beses na nilang napuntahan ni Aya. Madalas na nasa Maynila ang mga magulang nito dahil sa mga ito pinamana ang negosyong iniwan ng kanilang lolo't lola. Nag-migrate na kasi sa Amerika ang kanyang mga magulang at wala na yatang balak na bumalik ng Pilipinas. I owe you a lot, Elise. Just make sure she's fine, okay? Sabi ni Enzo. Oo na, sino pa bang tutulong sa loko-lokong kagaya mo? Hindi ba ako lang? Bahagya siyang napangiti. Basta, kapag ikaw naman ang nangailangan ng tulong, wag na wag ka mahihiyang lumapit sa akin. Okay, sinabi mo yan ha. Don't worry. Hindi naman kita ilalaglag kay Aya. Gagawin ko lahat para maging okay kayo. Thanks, Elise. Sige na, bye na at baka makahalata na si Aya. Bye. Kahit pa paano'y nabawasan ang isipin ni Enzo, ang inaalala na lang niya ay kung paano ba niya maibabalik sa dati ang lahat. Sana hindi pa ako huli. Anya sa sarili. Hindi lumalabas ng bahay ni na Elise si Aya. Naroon lamang siya sa kwartong ipinagamit nito at panayang iyak. Hindi naman siya pinababayaan ng doktora. Pinahiram pa siya nito ng mga damit dahil halos magkasing size lang naman sila. Ni hindi rin ito nagtatanong kung bakit siya naroon. Basta hinahayaan lamang siya nito at araw-araw na binibisita. Kaya nahihiya na rin siya rito. Aya, mahinang tawag ni Elise nang buksan nito ang pinto. Lumingon siya rito mula sa pagkakahiga. Hi, kain muna tayo. Nakangiting wika nito. Marahan siyang bumangon. Salamat.
Salamat sa lahat-lahat, Doktora Elise. Siguro oras na para umuwi ako. Umuwi? Uuwi ka na sa bahay ni Enzo? Hindi, uuwi na ako sa amin. Ha? Bakit naman? Madali itong napalapit sa kanya at umupo sa gilid ng kama. Wala na akong lugar dito, Doktora. Dapat nga, hindi na lang ako nakituloy sa'yo. No, it's okay. Mas maigi nga at dito mo naisipang magpunta. Hindi rin kasi ako matatahimik kung umalis ka na lang bigla. Huminga ng malalim si Aya. Alam mo na ba kung bakit ako narito? Oo, matagal ko nang alam ang totoo. Enzo told me everything mula nang makita kanyang muli. Ibig sabihin, alam mo rin ang ginawa niya? Honestly, yes. Nung nakaraang linggo, tinawagan ko siya para ipaalam na naririto ka. Alam ko kasi mag-aalala siya ng husto. Then he told me everything. At hindi ko naman alam na aabot sa ganito ang lahat. But I think Enzo had his reasons. Pero kahit na anong rason niya, hindi na sana siya nang himasok sa buhay ko. Nahihiya na nga ako kasi sobra-sobra nang ginagawa niya para sa akin. Tapos ganun pa malalaman ko. Tumango-tango si Elise. I know it's frustrating. Kahit naman ako naiinis sa pagiging duwag at torpe ng pinsan kong yun. Pero sana, bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon na patunayan sa yung sincero talaga siya sa nararamdaman niya. Malamang, gusto ko lang niyang tuluyang makalaya sa tatay mo kaya niya ginawa yun. Natahimik si Aya. May naguudyok din sa kanyang gawin ang sinasabi nito. Ang kaso, hindi mawawala sa isip niya ang ginawa nitong panluloko. Hindi naman panlulokong ginawa ni Enzo. Tinulungan ka lang niya. Oo, at inilihim niya ang kanyang ginawa. Pero yun ay dahil lang sa iniisip niyang kapakanan mo. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Please, Aya. Pagsusuma mo pa ni Elise bago hinawakan ng mahigpit ang kanyang palad. Napabuntong hininga siya sabay iling. Hindi ko rin alam ang gagawin ko ngayon. Pwede ko bang malaman kung bakit? Hindi agad nakasagot si Aya. Ilang araw na rin niyang sinasabi sa sarili na galit siya. Pero iba naman ang idinidikta ng puso niya. Tinitigan niya si Elise. Pagkaway muling huminga ng malalim. Gusto ko na rin yata siya. Pag-amin niya. Napangiti ito. Ganun ba? Oo yata. Well, kung ganun, gusto mo bang bigyan kita ng suggestions? I mean, para malaman mo kung sino ba talaga siya sa buhay mo. At ano naman yun? Ngumisi si Elise. Madali lang yan. Kahit kinakabahan ay nakinig na rin si Aya dahil ayaw niyang nagtatanim ng galit sa ibang tao, lalo pat si Enzo ang ibang tao na yun. Kinabukasan agad niyang isinagawa ang suggestion ni Elise. Maaga siyang nagpunta sa bakahan kasi alam niyang doon pupunta si Enzo. Manang Tagoy, kumusta na ho ang mga bago nating panganak na baka? Nabigyan na ho ba ng vitamins sa mga veterinarian? Tanong ni Aya habang hawak-hawak ang logbook. Oo, Aya. Kahapon ay binakunahan din sila. Sagot ng matanda. Ganun ho ba? Yung mga ilalabas ho natin, handa na ho ba? Oo, nakahanda na rin. May mga tanda na mga yun. Sige ho. Punta na muna ako sa may koral. O siya, sige. Pagpunta ni Aya sa bahay ng mga baka, ay nakasalubong niya ang anak ni Manong Tagoy na si Elmer. Halos kasing edad niya ito at may itsura din. Ilang beses na rin itong nagpapalipad hangin sa kanya. O Aya, mabuti naman at napadalaw ka rito. Kumusta? Nakangiting bati nito sa kanya. Ayos naman, ikaw kumusta? Ganting bati niya at ninitian ito ng matamis. Aba, ayos na ayos. Nga pala, birthday ko ngayon. Gusto sana kitang imbitahan kung hindi mo mamasamain. Aba, oo naman. Bakit naman kita tatanggihan? Talaga, Aya? Oo, happy birthday din. Hinawakan pa ni Aya ang braso nito. Aya. Anang malakulog na tinig sa kanilang likuran. Napalingon sila roon ni Elmer. Sige na Aya, mauna na ako. Magpapakain pa ako ng mga baka eh. Paalam agad ng lalaki nang makitang hindi maipinta ang mukha ni Enzo habang nakatingin sa mga kamay nila. Sige, ingat ka. At tila walang nakitang nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Aya, I'm glad that you're back. Ani Enzo sa kanyang likuran. Hindi niya ito pinansin at nagtungo sa mga bakang ilalabas raw sa araw na yon. Sinundan naman siya ni Enzo. How are you? Bakit parang nangayayat ka? Hindi ka ba pinapakain ni Elise? Sunod-sunod nitong tanong. Walang pakialam kung pinakikinggan ito ng mga marites na tauhan. Patuloy si Aya sa pambabaliwala sa lalaki. Nakabuntot lang naman ito at panay ang tanong sa kanya. Siguro mas maiging hindi ka muna magtrabaho. Magpahinga ka muna, Aya. Napabuntong hininga siya. Pilit niyang nilalabanan ang kanina pa malakas na kabog ng kanyang dibdib
Dahil unang dinig pa lamang niya sa boses ng lalaki, unti-unti na nitong nabubuwag ang pader na nilikha niya. Hinarap niya si Enzo. Ayos lang ako. Wala akong sakit at kayang-kaya kong magtrabaho. Nakikita mo naman siguro, hindi ba? Malamig niyang wika. Ganoon ba? Masuyo itong umiti na muntik pang ikatunaw ni Aya. Sige na, marami pa akong gagawin. Mabilis niyang paalam bago pa siya bumigay. Sige, nandito lang naman ako kapag kailangan mo ng tulong. Mabilis sa mga hakbang na lumayo si Aya sa lalaki. Pagkatapos, tumigil siya at sinapo ang kumakabog na dibdib. Gusto niyang manindigan na hindi ganoon kadaling patawarin ang lalaki dahil sa naging epekto ng ginawa nito sa kanya. Kaya lang, parang wala pang isang araw na nakakasama niya ito ay lumalambot na siya. Kung tutuusin naman, dapat pa nga siyang magpasalamat sa ginawa nito. Pero sobra na kasi siyang nahihiya sa marami na nitong naitulong sa kanya at nakakahiya ang tatay niya. Pagsapit ng bandang 7:00, magkasama sina Elise at Aya na nagtungo kay Manong Tagoy. Ayaw niya kasi talagang pumunta, mapilit lang si Elise. Parte pa rin daw yun ng test nila kay Enzo na sinigurado nitong darating sa kasiyahan. Pinagbihis pa siya nito ng magandang bestida para mas maging epektibo raw ang kanilang ginagawa. Happy birthday, Elmer! Heto ang gift ko! Nakangiting bati ni Elise sa lalaking sumalubong sa kanya. Iniabot nito ang isang paper bag sa lalaki. Nako, salamat ho. Nagabala pa kayo. Tumingin sa kanya si Elmer, nangingislap ang mga mata. Happy birthday! Pasensya ka na wala akong regalo. Sa isang araw ko nalang ibibigay. Kiming wika niya. Sus, ayos lang yun. Ang mahalaga, dumating ka. Tara na sa lamesa para makakain na kayo. Yaya nito. Sumunod naman sila ni Elise sa lalaki. Maraming bisita si Elmer kaya parang fiesta doon. Meron pang videoke na nakaset up sa isang kubo kung saan may mga kalalakihang nagiinom at nagkakantahan. Pagkatapos nilang kumuha ng pagkain, pumesto sila ni Elise sa isang lamesa. At habang kumakain, panay ang sulyap ni Aya sa may gate. Hindi pa kasi niya nakikita si Enzo. Hey, don't make it obvious. Darating ang pinsan ko, promise. Bulong sa kanya ni Elise. Kagatlabing lumingon siya rito. Halata ba? Oo kaya. Nahihiyang ipinagpatuloy ni Aya ang tahimik na pagkain hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na tinig sa mikropono. Hello, mic test, mic test. Pareho silang napalingon doon ni Elise. Parang tumalon ang puso ni Aya nang makitang muli ang lalaki. Nakamaong na jacket ito, puting t-shirt at maong ding pantalon. Ang gwapo nito kahit medyo tinubuan ng balbas at bigote. Gulo-gulo rin ang buhok nito dahil medyo mahangin. Subalit kapansin-pansin ang paggalaw ng katawan nito na ani may matutumba sa harap ng videoke habang hawak-hawak ang mic. Oh my God! Bulalas ni Elise. Bakit? Tanong niya nang lingunin to. Hindi marunong kumanta si Enzo at hindi rin siya umiinom. Nag-aalalang napatingin siyang muli sa lalaki. Nagtama ang mga mata nila dahil sa kanya na pala ito nakatingin. Ngumiti ito kaya parang may nagdiparang paru-paro sa kanyang tiyan. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Ako ho si Enzo Valderrama, isang habak na ranchero. Simula nito, naghiyawan naman ng mga naroroon. Bago ho ako kumanta, na inihihingi ko na agad ng pasensya dahil hindi naman ho ako magaling. Hindi ko lang talaga mahindian si Manong Tagoy. Walang problema, sir. Kahit gaano pa kasintonado ang boses mo, mahalaga ay marinig namin to. Hindi ba mga kasama? Ani Mang Tagoy. Oo nga. Iisang tubo ng mga bisita. Ay kung ganun ho, wala na talaga ako magagawa pa. Basta ho ang kantang ito ay para sa babaeng matagal nang nakadambana sa puso ko, na hindi sinasadyang aking nasaktan. Ang babaeng to, bagamat gustong gusto ko na noon pa, hindi ako nagkalakas ng loob na umamin sa kanya. Pag-amin nito, habang hindi inaalis ang tingin kay Aya, sinundot naman siya ni Elise na may halo pang pagtili. Yun na nga ho, hindi ko pa man naaamin sa kanya ang totoo. Nakagawa na agad ako ng isang malaking kasalanan at dahilan ng kanyang pag-iyak. At ang sakit pala, ang sakit dito. Itinuro nito ang dibdib. Pero umaasa pa rin akong mapapatawad ako ng aking sinisinta. At kapag nangyari yun, pangako, hinding-hindi na ulit kita sasaktan. Sabi nito bago nagsimulang kumanta. Abot langit na yata ang kilig na nadarama ni Aya habang pinanonood si Enzo. Tama si Elise, hindi nga ito marunong kumanta. Pero dahil sa gandang lalaki nito at confidence, dalang-dala naman nito ang sarili. Malakas na nagpalakpakan ng mga tao nang matapos itong kumanta. Siya naman ay halos matunaw na sa kinauupuan
dahil wala na yatang ibang nakikitang tao si Enzo kundi siya. Parang may isang batang tulali. Panunod yun ni Elise. Lumingon siya rito. Ngiting-ngiti itong nakatingin sa kanya. Ano, alam mo na ba ngayon kung sino si Enzo sa buhay mo? Parang, nahihiyang sagot ni Aya. Ayun! So, handa ka na bang patawarin siya? Unti-unti siguro. Well, ayos na rin yan, kaysa sa hindi. Botong-boto pa naman ako para sa inyong dalawa. Talaga, doktora? Oo kaya, sagot nito bago siya kinalabit. Andiyan na siya. Aya. Putol ni Enzo sa kanyang sasabihin. Napalingon siya rito. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito sa nangungusap na mga mata. Hindi ba lasing ka? I know, pero alam ko pa naman ang sinasabi ko. At malinaw na malinaw pa ang mga mata ko. By the way, you look so beautiful tonight. Kagyan na nag-init ang magkabilang pisngi ni Aya. Ay sus, marunong ka na rin palang dumiskarte, Kaz. Ganyan dapat, hindi yung patorpe-torpe ka. Ang laki-laki ng katawan mo. Birong singit ni Elise. Tiningnan naman ito ng masama ni Enzo. Sige, saan mo ba gustong mag-usap tayo? Tanong ni Aya sa lalaki. Doon na lang siguro sa may punong mangga. Okay. Tumayo si Aya. Agad naman siyang inalalayan ni Enzo. Good luck sa inyo. Hirit pa ni Elise. Sabay pa silang napailing ni Enzo bago naglakad sa mga punong mangga. Pagdating doon, tumingala si Aya sa kalangitan. Bagamat walang buwan, nagkalat naman ang mga bituin. Wala ring kaulap-ulap kaya bahagyang maliwanag ang paligid. Sandaling umihip ang malamig na hangin. Kagat siyang napayakap sa sarili dahil naka-sleeveless siya na kulay green. Hanggang tuhod yun at simple lamang ang disenyo. Take this. Ani Enzo na pumesto sa likuran niya at ipinatong sa magkabila niyang balikat ang jacket nito. Paano ka? Hindi ko ba nilalamig? Don't worry about me. Sanay na ako sa ganitong klima. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi alam ni Aya kung paano magbubukas ng usapan. Mabuti na lamang at nagkusa na si Enzo. I'm really sorry, Aya. Alam kong mali ang ginawa ko. At alam kong mas lalo yung nakaapekto sa relasyon ninyo ng iyong ama. But I'm trying my best to make things right. Sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Lumingon siya rito. Sinalubong naman nito ang kanyang mga mata. Kinausap ko ang iyong ama't ina. Sinabi ko sa kanilang narito ka sa rancho para wag na silang mag-alala. Lalo na ang iyong ina. Gusto ko ring iparating sa kanila na malinis ang intensyon ko sa'yo. At gusto kong maunawaan nila, lalo na ng iyong ama, kung bakit ka tumakas. That you wanted to fulfill your dreams instead of marrying a man you don't even know or love. Lalong hindi ka bagay na pwede niyang ibenta at gawing pambayad utang. Hinawakan ni Enzo ang kamay ni Aya. Alam kong parang panghimasok na sa buhay mo ang ginawa ko. But I just want your father to understand you. Also, I offered him a solution to his problem. Pagpapatuloy niya. Ano naman yun? Sinabi ko sa kanyang kailangan niya magpa-therapy para gumaling. Anong sabi ni Ama? Pumayag naman siya. Mukhang napagsabihan na rin siya ng iyong ina. Ibig sabihin, gagaling pa siya? Hindi na siya magsasabong ulit? Well, we're hoping that to happen, Aya. Hindi naman kasi madaling baguhin ang karakter ng isang tao. It takes time to change. Same in healing. Paliwanag ni Enzo. Teka, kailan pa to nangyari? The next day you didn't come home. Nagpunta agad ako sa Santa Fe para kausapin ng iyong ama at linawin sa kanyang hindi ka isang bagay na basta-basta na pwedeng ipamigay sa kung sino-sino. Ginawa mo yon? Oo, kahit alam kong baka mas lalo ka magalit. Hindi ko kasi matiis ang ginagawa niya sa'yo. Matagal siyang tinitigan ng dalaga. Pagkatapos, nagulat na lang si Enzo nang yakapin nito. Salamat. Salamat sa lahat-lahat, Enzo. Salamat sa pagprotekta mo sa akin. Humihikbing wika nito. Wala sa loob na gumanti siya ng yakap dito. Basta para sa'yo at sa ikasasaya mo, gagawin ko ang lahat. Alam mo bang hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko? Nahihiya ako sa'yo sa totoo lang. Kasi kahit ikatwiran mo sa aking mahal na mahal mo ko, kaya mo ko tinutulungan, sobra-sobra naman ng lahat ng to. At ayokong ipagkamali ang damdamin ko sa ibang bagay. Nauunawaan ko. Hindi ko rin naman gugustuhin makatanggap ng isang klase ng pagmamahal na ang pinag-ugutan ay ang pagtanaw ng utang na loob. Para sa akin, hindi yung totoong pagmamahal. Tumangot-tango si Aya bago siya pinakawalan. Mahihintay mo ba ako kung sakasakali? Biglang lumiwanag ang mukha ni Enzo. Of course, kahit ilang taon pang abutin ko sa paghihintay, kahit panghabang buhay pa yan, hihintayin at hihintayin pa rin kita. Dahil alam ko sa puso ko na ikaw lang ang babaeng mamahalin at pipiliin ko sa araw-araw. Grabe ka naman. No,
Totoo lang ang pagmamahal ko kaya ako ganito, Aya. Kasi kung hindi naman kita mahal, sana noon pa'y natutuhan na kitang kalimutan. Subalit tila ba sa paglipas ng panahon, mas lalong nang ibabaw ang pangalan mo sa puso ko. At alam ko, ikaw lang ang makakapuno sa kakulangan sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Aya. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo yan sa araw-araw. Salamat, Enzo. Salamat din, Aya. Salamat sa pagbibigay mo ng isa pang pagkakataon sa akin. Sabay silang umiti, parehong abot sa mga mata. At pakiramdam ni Enzo, yun na ang simula ng mga pangarap niya. Nga pala, sabi mo nagpapatherapy si Ama. Ikaw rin ba ang nagbayad? Tanong nito makaraan ng ilang sandali. Ako nga. Pero kung nahihiya ka, pwede ko namang iabot sa sahod mo. Mabilis niyang sagot. Natawa ito. Ang laki na ng utang ko sa'yo. Well, nakalista naman. At kapag may pera ka na, saka mo na lang ako bayaran. Okay, salamat ulit. You're most welcome, Aya. Malapad itong umiti sa kanya. Mula ng gabing yon, naging maayos na ang samahan nilang dalawa. Umuwi na rin si Aya sa mansyon kaya naman masayang-masaya si Enzo at mas lalo pang naging porsigido sa panliligaw sa dalaga. Saan tayo pupunta? Tanong nito habang sakay sila ng kanyang truck isang umaga. Secret muna. Parang kinukutuban ako sa secret na yan ah. Basta, makikita mo rin mamaya. Hindi naman na ito nagsalita pa at nakuha na lang na magmasid sa dinaraanan nila. Maya-maya, bigla itong bumaling sa kanya sa nanlalaking mga mata. Santa Fe? Pupunta tayo sa amin? Bulalas nito nang makita ang arkong niligpasan nila. Napangiti si Enzo. Yup, alam ko namang namimiss mo na ang pamilya mo. Panahon na rin siguro para magkausap kayo ng tatay mo. Oh, salamat Enzo. Niyakap nito ang braso niya. Walang anuman. Hindi ito sumagot. Mahigpit lang itong nakayakap sa braso niya hanggang sa marinig niyang humihikbi ito. Sandaling nilingon ni Enzo si Aya. Teka, umiiyak ka ba? Suminghot to. Kasi naman, bakit ba alam na alam mo lahat ng gusto ko? Alam mo naman ang sagot dyan, hindi ba? Pero sobra-sobra na talaga to, Enzo. Pakiramdam ko nalulunod na ako sa sobrang pagmamahal mo. Ayokong masanay. Di masanay ka. Sabi ko nga, nararapat lamang ang mga ginagawa kong to para sa'yo, Aya. You deserve every beautiful thing in this world. You deserve to be happy and loved. Naramdaman niya ang matagal nitong pagtitig sa kanya. Pagkaway bumuntong hininga ito. Alam mo, Enzo, ikaw na ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko at sa pamilya ko. Pero ayoko namang isipin mo, lalo na ng mga taong nakapalibot sa'yo na sinasamantala ko ang pagkakataong to. Ang pagmamahal mo sa akin. Aya, walang nag-iisip ng ganyan. Kahit sina mommy at daddy na ilang beses mo na rin nakausap ay hindi yan naiisip. Tuwang-tuwa nga sila sa'yo eh. Masayang-masaya sila kasi sa wakas daw ay nakita ko ng babaeng magpapasaya sa puso ko. Kaya nga excited na rin silang umuwi para makilala ka. Wika niya. Dahil sa kadaldalan ni Elise, nalaman ng kanyang mga magulang ang tungkol kay Aya. At kagaya ng sinabi niya, hindi naman nagalit ang mga ito dahil parehong maunawain at mabait ang mga magulang niya. Pinaaalalahanan pa siya ng mga ito na kahit ano raw desisyon ang gawin niya sa buhay, handa ang mga itong suportahan siya. Ganoon siya kamahal ng mga to. Siyempre hindi mo pa rin maiaalis sa akin yun, sabi niya. Pinisil ni Enzo ang palad nito. Alam ko naman yun, pero ang gusto ko lang tandaan mo, mahal na mahal kita, yun lang. Nakatatak na yan sa isip ko, kaya nakapag-isip-isip na rin ako, Enzo. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad ito sumagot. Bigla namang kinabahan si Enzo, kaya iginilid muna niya ang sinasakyan at inihinto yun. Pagkatapos, hinarap niya ito. Nagulat pa siya nang makitang nangingilid ang mga luha nito. Aya, you're scaring me. What is it? Ano na pag-isipan mo na? Tanong niya, hindi pinakakawalan ng kamay nito. Handa na ako, Enzo. Handa saan? Handa na akong tugunan ng pagmamahal mo. Sandali siyang natigilan habang titig na titig sa mga mata ni Aya. Pagkatapos, nanubig na rin ang kanyang mga mata. Sigurado ka ba? Oo, siguradong sigurado na ako. Noong una pa man, noong hindi ko pa nalalaman ang ginawa mo, alam kong gusto na kita. Pilit ko lang pinipigilan ang sarili ko kasi ayaw kong masaktan. Hanggang sa nalaman ko nga ang totoo na binayaran mo ang utang ni Ama. Nagalit ako, nagtampo, pero sa paglipas ng mga araw, dama ko ang epekto ng presensya mo sa buhay ko. Na kapag hindi kita nakikita o kapag hindi ko naririnig ang boses mo, parang may kulang. Hanggang sa tuluyan ko nang aminin sa sarili ko na mahal kita. Kahit naduda pa rin ako sa sarili ko. Pero ngayon, wala nang lahat ng yon. Wala nang pagdududa.
dahil natitiyak kong mahal na talaga kita. Oh, Aya. Kagyat itong niyakap ni Enzo. Akala ko kung ano nang sasabihin mo. Kung ano-ano tuloy ang naisip ko. But hearing everything you've said, wala akong ibang nais sabihin kundi salamat. Salamat kasi nagkaroon na ng katugon ng nararamdaman ko. Salamat kasi kahit alam kong takot ka, hindi ka pa rin nagpadaig. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataong itama ang lahat at ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Maraming salamat, Aya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Enzo. Tugon nito. Dahan-dahan niyang pinakawalan ng dalaga. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na niya napigilan ang sarili. Inangkin niya ang mga labi nito sa masuyong paraan. Naramdaman naman niyang tumugon si Aya, kaya napangiti na lang siya. May isa pa pala akong sorpresa para sa'yo. Ani Enzo nang sandaling pakawala ng mga labi nito. Ano yon? Nai-enroll na kita. Sa isang buwan ay pasukan mo na. Talaga? Yes. Salamat, Enzo. Iyakap siya nito ng mahigpit. Alam mo, mas lalo lang kitang minahal kasi nakahanda kang tulungan ako sa pagtupad ng aking mga pangarap. Basta para sa'yo, Aya. Basta para sa'yo. Pinakawalan siya nito at tinitigan sa mga mata. Handa ka ba talagang maghintay? Yes, handang-handa na ako sa lahat. Humiti si Aya bago siya ginawaran ng mabilis na halik sa mga labi. Salamat, Enzo. Hayaan mo, hindi kita bibiguin. Gumanti siya ng ngiti rito, pagkuway masuyong hinaplos ang pisngi nito. Pangako, kahit na anong mangyari, mananatili ako sa tabi mo. At si Enzo naman ang umangkin sa mga labi na ngayon ay kasintahan na. Matapos yun ay masayang nagtungo ang dalawa kina Aya. Nagulat pa ang kanyang pamilya sa pagdating nila ni Enzo. Ate! Aya, anak! Masayang salubong sa kanya ng tatlong kapatid at ng kanyang ina. Agad siyang yumakap sa mga ito ng mahigpit kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Miss na miss ko na ho kayo. Basag ang tinig na wika niya. Namiss ka rin namin, ate. Ani AJ, ang bunso sa kanilang apat. Oo nga po, ate. Wala na po kasi nagtitirintas ng buhok ko eh. Sabi naman ni Arlene. Namiss ka rin namin, anak. Singit naman ng kanyang ina. Napangiti siya. Ilang saglit pa niyang ninamnam ang mahigpit na yakap ng mga ito bago lumingon sa pinto ng kanilang bahay. Nakatayo roon ang kanyang ama at nangingilid ang mga luhang nakamasid sa kanila. Ama? Ani Aya. Pinakawala naman siya ng kanyang ina at mga kapatid. Nilingon niya si Enzo na naroon lamang sa kanyang tabi. Ngumiti ito sa kanya at tumango. Go ahead, Aya. I'm just right here, mahal. Bulong nito sabay tapik sa kanyang braso. Huminga siya ng malalim, pagkuway marahang lumapit sa kanyang ama. Aya, patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Wala akong kwentang ama. Patawad. Umiiyak nitong wika nang magkaharap na sila. Napaiyak na rin si Aya. Kitang-kita niya sa mukha nito ang matinding pagsisisi, kaya walang pag-aatubiling niyakap niya ito. Sorry din po, ama. Sorry po kung tumakas ako. Sorry po kung iniwan ko kayo sa gitna ng problema. Nauunawaan ko naman, anak. At tama lang ang ginawa mo. Dahil kung hindi, tiyak na habang buhay kong pagsisisihan ng ginawa ko sa'yo. Hindi sumagot si Aya. Niyakap lamang niya ng mahigpit ang ama habang sabay silang umiiyak. Tama si Enzo. Dapat una pa lang ay hindi ko na sinubukang gawin yun. Dapat umiwas na ako para hindi ako nalulung sa sabong. Pero huli na ang lahat at hindi ko alam kung makakabawi pa ba ako sa inyo. Sa'yo. Patawad, anak. Patawad. Kayang-kaya niyong makabawi, ama. Kayang-kaya niyong bumalik sa dati. Basta manalig lang ho tayo at ipagpatuloy niyo lang ang pagpapagamot niyo. Minsan na kayong naging mabuting ama sa amin. Magagawa niyo ulit yun. Ani Aya ng pakawalan ito. Masuyong pinunasan ng kalyuhin nito mga palad ang magkabila niyang pisngi. Yun na nga ginagawa ko. Sinusunod ko rin ang sabi ng doktor ko. Mas binibigyan ko rin ng oras ang pamilya natin kaysa ano paman. Napangiti si Aya. Tama ho yan, ama. Pasasaan ho ba't magiging ayos din kayo? Ang sabi ni Enzo sa kanya, cognitive behavioral therapy ang ginagawa ng kanyang ama na may mild case ng gambling disorder. Aabutin daw yun ng 4 hanggang 6 na buwan bago ito makitaan ng improvement. Pero sa nakikita naman niya, sinsero ito sa pagpapagamot nito at desidido na ring magbago. Nga pala, Enzo. Baling ng kanyang ama sa kanyang kasintahan. Ano ho yun, ama? Tanong nito sabay lapit sa kanila. Ama, parang nung nakaraan lamang, Mr. Katakutan ang tawag mo sa akin ah. Napatingin ito sa kanya. Kasintahan ko na ho si Enzo.
Alanganing singit ni Aya. Kung ganoon, tama lang pala na tanggapin mo itong paunang bayad ko. Dumukot ang kanyang ama sa bulsa ng suot nitong kupasing short at iniabot kay Enzo ang isang bungkos ng salapi. Yan ang naipon ko sa pagtatrabaho ko nitong nakaraang 3 linggo. Kaya wag mo sanang tanggihan. Nagkatinginan sila ni Enzo. Pagkuway sabay na napangiti. Hindi ko naman ho talaga tatanggihan to dahil may usapan na ho kami ni Aya. Yun na nga nasa isip ko. At ngayong kasintahan ka na niya, ayaw kong isipin mo na sinasamantala namin ng kabaitan mo. Na pera lang ang habol namin sa'yo. Pagtutulong-tulungan naming mabayaran ng utang ko sa'yo para hindi naman nakakahiya sa mga magulang mo. Sige, wala akong problema. At ngayon ko lang ho napatunayan na sa inyo nagmana itong si Aya. Sagot ni Enzo. Bakit naman? Parehong-pareho ho kasi kayo mag-isip. Ganun talaga. Saan pa ba magmamahal ang anak ko? Sabi ko nga ho. O siya, tara na sa loob. Doon na tayo magkwentuhan. Singit ng ina nila. Sige ho, sagot ni Aya. Pinauna muna nila ang kanyang pamilya. Nang sila na lang ni Enzo ang nasa labas, hinarap niya ang kasintahan. Salamat ulit, Enzo. Natatawang hinaplos nito ang tenga. Aray ko, mukhang dumudugo na talaga ito. Kakapasalamat mo, mahal. Pabirong wika ng binata. Ayos lang yan. Sobrang saya ko naman eh. Ganon? Sadista lang, Aya. Bakit ikaw? Hindi ba pinasisikip mo rin ang dibdib ko? At kapag masayang masaya ako, para na tong sasabog? Talaga? Oo kaya. Patingin? Lumapit si Enzo sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Aya. Hoy, anong ginagawa mo? Sabi mo parang sasabog na ang puso mo. Di gagamutin ko. Ay, ewan. Inirapan niya si Enzo. Napahalakak ito bago dumukwang at mabilis siyang hinalikan sa mga labi. I love you, Aya. Napangiti na rin siya. I love you too, Enzo. Salamat sa lahat-lahat. Pagkatapos ay magkahawak kamay silang pumasok sa kanilang bahay. Hindi maitatanggi ni Aya na malaki talaga ang naitulong ni Enzo sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Kaya naman sinisikap niyang ipakita rito sa araw-araw kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya kasaya sa piling nito. Hindi rin niya kinalimutan ang pangako ritong babayaran ito, kahit paunti-unti, sa tulong na rin ng kanyang pamilya, lalong higit ng kanyang ama na malaki na ang naging improvement paglipas ng 1 taon. Unti-unti nitong binalik ang tiwala ng pamilya. Naghanap ito ng maayos na trabaho at tuluyang iniwan ang bisyong muntik ng sumira sa kanilang buhay. Samantalang si Aya, patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa rancho habang tinatapos ang kanyang pag-aaral. Hindi man madali, pero sa tuwing nakikita niya si Enzo at nakakausap ang pamilya, gumagaan ang lahat. Sa 3 taon niya sa kolehiyo, inalok siya ni Enzo ng kasal. Wala namang pag-aatubiling tinanggap yun ni Aya. Naghintay lang sila hanggang sa makatapos siya at agad na nagpakasal doon mismo sa Rancho Valderrama, sa ilalim ng malawak na kalangitan at sa harap ng mga taong naging saksi sa kanilang pinagdaanan. Hindi marangya ang seremonya, ngunit puno iyon ng katapatan at panibagong pangako. Magkatulong nilang pinamamahalaan ang Rancho Valderrama. Si Enzo ang namamahala sa operasyon, habang si Aya naman ang nagpasimula ng mga programang makakatulong sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Mga scholarship, livelihood training at financial literacy seminars upang wala ng batang matulad sa kanyang pinagdaanan. At hindi rin kinalimutan ni Aya na tulungan ng kanyang pamilya dahil isa rin yon sa mga pangarap niya noon. Makalipas pa ang 1 taon, ipinanganak ni Aya ang kambal nilang supling, ang naging patunay na ang pagmamahalang pinanday ng panahon at sinubok ng pagkakataon, kailan may hinding-hindi na mabubuwag at mananatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.